Hello mga kadogo, meron tayong napaka-importanting discussion today kaya naisipan ko rin mag-vlog. Kaya lang, kinukulit ako ng dalawa dito. Yan. Kulit ako. Mag-vlog daw kami mga kadogo. Mati na kayo? Kaya mga kadogo, ganito. Remember last time na mga anak si Cotton, nagka-problema ako kay Cotton. Kaya gusto kong i-discuss to today. Kasi importante ito. Ang naging problema ko kay Cotton noon, bago siya manganak, napapansin ko, wala pa rin siyang gatas. Nung nanganak siya, wala pa rin gatas. So, may ginawa lang ako, kaya nagkaroon siya ng gatas, pero konti lang yung gatas. So, yun ang i-discuss natin ngayon, kasi this time, baka kasi umulit yun, hindi ko na hahayaang maulit yun, talagang sinusuplayan ko siya ng mga kailangang food supplement, vitamins and everything. And i-discuss natin dito mga kadogo. So, mga kadogo, hindi po ako professional. Lagi ko pong inuulit yan sa vlog ko. Kaya lang as a breeder po, yung experience ko sa sobrang tagal, for how many years? Almost 9 years. Marami na rin po ako natutunan at kaalaman pagdating sa dog breeding. So mga kadogo, ganito po. Yung pong mga alaga nating aso, kaya po sila nawawala ng gatas, may mga dahilan po. Okay po? Unang-una po, let's say nabuntis ang aso, buntis na, at bago manganak, nagkaroon po siya ng sakit. Yan po ang number one reason, yung disease, yung nagkasakit siya. Siyempre mga kadogo, pag nagkasakit ang aso, ano ba ang mangyayari? Hindi na kumain. Pag humina kumain, madi-dehydrate. Tapos yun na, loss of appetite na. Mahina na kumain eh. So mga yayat, wala na siyang sustansya sa katawan niya para i-supply sa mga pati niya. Yun po ang isang reason. Yung pangalawang reason mga kadogo, yung hormonal dysfunction ng aso. Sa hormones po. So, parang napakahirap pong explain, ano? Basta yun po ang pangalawa, yung hormonal dysfunction niya. Kasi yan po yung hormones na nagpo-produce ng gatas. Hindi na po natin masyado elaborate. Basta yun po, number one disease, pangalawa, hormonal dysfunction. Ang pangatlo po, yung agalaktiya or kawalan ng gatas ng nanay na aso, mga kadogo. Pag po talaga totally, walang talagang gatas at may mga papi na, yan po yung kaso na dapat isang guni na po natin sa professional, which is the vet. Kasi ni-injectionan po yan para po magkagatas. Okay po? Ngayon, sabihin po natin, wala naman po lahat tayo na pang vet. Maging totoo na po tayo, hindi po naman lahat kaya po magpa-vet. Kaya po natin minsan, pero biglang nasasabay ang problema. So, kahit gusto yun natin, hindi natin kakayanin. So, meron pong mga paraan para po masolusyonan yung gantong problema. Unless po, yung walang gatas. Pang-bet na po yun. Kailangan po injectionan. Pero yung delay ang pagkagatas, mahina ang gatas, or sa madalit salita, gusto natin magkagatas. So, ang dapat po natin gawin, upon na stud po ng aso at nakumpleto na stud session niya at nagbilang na tayo ng araw, ako po kasi 1 month pa lang yung aso from the first stud, vitamins na po ako ngayon. Dati kasi medyo hindi dahil nagka-problema, hindi ko na monitor ng gabi si Cotton. Ngayon itong dalawa po, talagang 1 month pa lang. Actually, wala pa nga 1 month, sinimulan ko na po sila ng vitamins. Ano po yung mga vitamins na yun? Multivitamins po. Mura lang po yun. Ang akin po kasi, ang gamit ko talaga regular yung Papi OB. Kompleto po kasi yun, may zinc, may lahat. Meron siya ng moringa, meron din siya ng malunggay. Andun lahat, zinc, everything nandun. Vitamin B1, dito, nandun lahat. So, yun yung isa sa ginagamit ko mga. Kasi kay Pickles po is effective sobre yun. Kasi si Pickles hindi ko naman naranasan na humina ang gatas. Talaga naman malakas to. Tapos ginanong ko pa siya last panganganak niya is talaga sobrang lakas.
Si Cotton po kasi is talagang hindi ko na asikaso nung last time na nagbuntis siya. Kaya nagkaroon ng konting problema sa paggagatas niya. Nandun naman po yung sa previous vlog ko. So, ang gagawin ko po ngayon, ang problema ko po kay Cotton, actual po problema ko is paano palakasin ang gatas. Okay po? Yun po ang kaso ni Cotton. Paano palakasin ang gatas? Yun po, unang-una, i-vitamins natin ng tamang vitamins. Papi OB po, kompletong-kompleto yan. Okay? Pangalawa po, yung pinaka-the best, malunggay. Yung katas ng malunggay po, minsan ginagawa ko syrup, sinasirens ko sa kanya, or madalas kami nagluluto ng may sabaw involving malunggay leaf, like tinola. Basta may malunggay leaf po. Ngayon kung wala po, at hindi naman po tayo pwede araw-araw laging may malunggay ang luto, bumili lang po kayo malunggay, 5 piso, 10 piso malunggay, pakuluan nyo. Yun po yung gawin yung syrup. Isang syringe, ipainom nyo po through syringe. Ngayon kung iinumin nyo ng normal na inom, mas maganda. Mas marami siya mainom. Pero kung hindi naman siya umiinom ng gano'n, dahil medyo may, alam ko, may pagkapaklaan lasa nun, sinasirens ko po. Isang sirens na ganyan, hindi naman po sobrang laki-lakan to, yung ganyan, maga, tanghali, gabi. Pero hindi naman po lagi ako regular na nagsasirens dahil nga ang lakas kumain nito, hinahalo ko po sa ulam. Yan, tinola, yan, mga ganyan po. Ang lakas po nung magpagatas. Ito po, papakita ko sa inyo. Last time, hindi siya malakas kumatas, pero ngayon sobrang alaga ko siya. Talagang papakita ko sa inyo na gagatas at gagatas to, kasi alaga talaga namin yun. Then alam ko na yung problema niya. Na kahit nanganak na, hindi na hina ng gatas. So, yun po. Tapos yung pong latak, o yung dahon ng pinagkuluan, pinipiga ko po yun. Yung katas po, nakukuha natin. Yung pinagpiga po, sinusubo ko po sa kanya. Yung pinagpiga. Huwag naman po marami, siyempre unti-unti lang. Isang gano'n, parang kasi laki ng fishball. Mga 2 gano'n na yung subo ninyo. Iba pa yung katas ng malunggay. Ayun, naku. Yung po ang home remedy pag wala pong gatas. Kahit sa tao, malunggay, effective. Ito rin gano'n. Kaya ito talaga pinaghahandaan ko ng mga kadogo. Kasi last time talaga nagka-problema ako. Diba sa vlog ko nga po, nagkataon lang na nanganak si Maggie, which is nakunan, pero ang dami niyang gatas. yung mga giant puppy ko, kay Maggie dumedede, bukod dumedede kay Cotton. May gatas naman si Cotton kasi minalunggay ko na late yung habol. Kaya lang hindi siya ganun kalakas. Kaya kay Maggie siya dumedede at kay Cotton. Pero ngayon hindi ako papayag dahil talagang kompletong-kompleto sa vitamins to at kompleto-kompleto pa sa home remedies. Bukod sa nabibili vitamins. Kaya yun mga kadogo ha, kung gusto nyo lumakas ang gatas, vitamins, alagaan sa vitamins, at kung pwede, i-combine natin kung ano yung ginagawa ko, kaya alalayan ko po siya ng katas ng malunggay. Pinakulo ang malunggay. Isa-silence ko po. Lalakas po ang gatas niya mga kadogo. Sa mga naka-encounter po ng ganito, yung mahina ang gatas, try nyo po, kasi talaga naman na proven naman yun di ba? Even sa tao. Kaya lang kailangan yung sabaw at yung may malunggay. Ngayon pa mga kadogo, gawin po natin. Kasi mahirap yung kailan nandun na, tsaka tayo gagawa para lumakas ang gatas. Kagaya na nangyari sa akin noong nakaraan. Hinabol ko, medyo nakukulangan ako dahil ang hina ng ginagatas niya. Dahil hinabol ko nga lang. Dapat upon development doon natin tinitira para lumakas na yung gatas niya. Nagpe-prepare na siya ng food supplement sa katawan niya para pag nag-develop siya ng gatas, yun na, malakas na siya. Malakas ang gatas. So ito mga kadogo, i-update ko kayo lagi. Pag ito bago manganak to, magagatas to Last time hindi Doon ko malalaman mga kadogo kung magagatas to, effective tong ginawa ko. Pero for sure effective yun. Kasi kung hindi pa rin to, may problema na si Cotton sa hormones niya. Kasi napakahina talaga. Kung ganun pa rin na mangyayari, yun na yun. Siguro talaga, hindi lang siguro, isusure ko na ibebet ko siya bago manganak. Kasi bago manganak, magkakagatas naman yan. Pag wala pa, papa-injection ako. Sinabi ko na yan sa personal vet ko, kay doktor, yun daw, gawin ko raw muna to, yung mga vitamins nakita niya naman, kompleto ako Tsaka yung pinakulo ang malunggay, tama naman daw ginagawa ko. Ayun, kasi malabo daw na hindi magkagatas si Cotton kasi nagkagatas, mahina lang. Kaya tamang-tama daw itong ginagawa ko. Vitamins,
plus alalay ng malunggay. Pitas ng malunggay. Or sabaw na may malunggay. So mga kadogo, lagi ko po kayong update at kung magkaroon kayo ng ganito, ma-encounter nyo to, sana sundin nyo po yung payo. Ako, ngayon ko lang po ito gagawin kay Toton kasi nga, last time is mahina, pero kay Pickles, effective na effective po yun. Kasi yung mga naunang pagbubuti si Pickles, minamalunggay ko pa nga, malunggay pa nga lang at pati o baby. Hanggang last ng baby. Ang lalaki na nga ng anak, may gatos pa siya. Kay Koto lang talaga ako nag-aalangan dahil baka maulit yung nakaraan, kaya ito inaagapan natin. Ganito po ang gawin ninyo sa mga gustong lumakas ang gatas. Wala naman po masama rin. Vitamins po yun, nagmalunggay. I-update ko kayo mga kadogo kung anong kalalabasan. So sana mga kadogo ay may natutunan tayong konti. At sabay-sabay nating gawin yon para po sa alaga natin. Lalo na yung magpapaanak ng aso at yung buntis na aso. So dito na lang po muna tayo mga kadogo. At see you again sa next vlog ko. Hello! Napakababait nito. Have a nice day mga kadogo. See you on my next vlog. Thank you for watching.